YouTube channel. Wow, may YouTube channel ka na naman. So, ayun, dahil nga hindi ako masyadong busy, and then naiisipan ko na minsan gumawa ng content. So, for today, I'm going to discuss you the difference between BS Math, which is yung course ko, and then yung sa BS Ed, major in mathematics. So, a lot of people, siguro after ko na-graduate, na-confuse with my course. Ang dami nagtatanong kailan ako magtuturo, saan ako magtuturo, ganun-ganun. So, na-confuse ata sila kasi akala nila teacher ako. So, kaya naisipan ko itong content na to for, ano lang din, para magka-knowledge kayo regarding sa Bachelor of Science in Mathematics and sa Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. So, yeah, I'm going to tell you yung difference nila talaga. So, siguro let's start with yung course ko, which is yung Bachelor of Science in Mathematics. So, yung Bachelor of Science in Mathematics, according to Google, wow, the Bachelor of Science in Mathematics, or BS Math, is a 4-year degree program designed to give a student a background in mathematical modeling, scientific computing, and various modern application of mathematics. The program covers major areas in pure mathematics exposure. O talaga naman, talagang naisip ko na talagang batak na batak sa math yung BS Math. To mathematical application in statistic, operation, research, operational analysis. Ito yung pinaka hate na hate ko na subject noon. Wow. So, sobrang hirap niya. And actuarial science, ito din, isa din to na pinaka, hindi ko alam, parang konti na lang, hindi ko na siya matatapos, yung actuarial namin. It also teaches students to proper use of problem-solving approaches to investigate and understand mathematical content and analyze mathematical statement and construct solutions. So, talaga masasabi ko na yung BS Math is more on talaga, mathematics. And also, actually, naganda din kami dito tawag dito, programming. Yeah, yun lang. Share ko lang is nag-programming talaga kami. Code, ganun. Code. Tapos, and ano pa ba? So, yung BS Ed, yung Bachelor of Secondary Education, major in Math. So, major in Mathematics is a 4-year degree program that prepares teacher education student in teaching the different branches of mathematics such as algebra, geometry, trigonometry, calculus, and statistics to secondary school students. So, ayun, ito talagang, yes, talagang eduk sila, teacher sila, teacher in making, hindi ko alam. So, yun, ano sila, talaga teacher, masasabi mong teacher sila. So, sa BS Math, yung course ko, pwede ako mag-teacher actually, but then, I'm going to take teaching method. So, mag-aaral pang person kung gusto maging teacher. Kaya lang, ayun nga. So, nag-inquire ako sa lahat ng school. At napangtanto ko na 1 year pa siya kung tutuusin. Kasi 18 units yung teaching methods. So, kung 18 units siya, nabubulol. Kung 18 units siya, 9 units per sem. So, yeah. So, naisip ko, gosh, 1 year, and then magre-review center ka kung gusto mo umasa ng LPT, yung mga ganun, LPT QT. So, naisip ko, grabe. So, ilang years pa ang aanuhin. Ayun nga, actually talaga, before, alam talaga nila eduk ako ng family ko. And then, nung graduate na lang ako, doon na lang nalaman nila na hindi. Kasi, tinanong talaga agad ako kung magte-take ako or magre-review muna or mag-work. Tapos doon ko lang sinabi sa kanila hindi ako teacher talaga. So, yun. Pangarap talaga ng nanay ko sa akin maging teacher ako. So, I'm trying my best ngayon na maghanap ng school if ever, di ba? Why not? Total pangarap ng nanay ko. Gusto ko naman siya, actually. Talaga gusto ko.
Ang iniisip ko lang talaga, nai-imagine ko lang kung gaano kahirap ang maging teacher. So, I salute talaga lahat ng teachers kasi hindi madali ang maging teacher. Kasi pag-aaralan mo yung lesson, gagawa ka ng mga lesson plan, ituturo mo, tapos kung yung mga estudyante mo medyo matitigas yung ulo, so paano ka na talaga? So, ayun nga, kaya na-imagine ko pa lang parang hindi ko na kaya. So, naisip ko yun. And then, yeah, I want to shout out my friend, Ivy Noguera. I think she's the one na nag-recommend ng BS Math. I think nung pag-graduate ng senior high school, nakita kami sa Taguig. And then, nirecommend niya sa akin yung BS Math since nakwento ko sa kanya na hindi ko sure kung anong kukunin ko, iti-take ko sa college. So, sabi niya, total, okay ka naman sa math. Sabi niya sa akin ganun. Ba't di ka mag-BS Math? Kasi maraming job opportunities sa BS Math. Actually, medyo true. Medyo true kasi, yun nga, siguro hindi man talaga yung mathematics kasi mathematics is everywhere. Like, everyday life, ginagamit yung math. Hindi lang yung totally yung parang, isipin mo kasi pag nasa college ka na, like, maisip mo, gagamitin ba tong calculus? Gagamitin ba tong trigonometry? Hindi. So, literal, hindi siya talaga ginagamit. Pero you know what? Transportation, nagko-compute tayo dyan. Pagbili, ganun. And everything, counting, ganun. So, it's just lang. So, ayun nga, sa BS Math, madami talagang job opportunity. Ngayon nga lang, hindi ko alam kung saan talaga ikaw pupunta. So, dito kasi, like for example, galing sa website, sa Google. So, sabi dito is mga BS Mathematics job offer, actuarial, mga ganun, sa mga insurance, mga ganun. Tama ba? Insurance sa mga actuarial. Statistician, financial analyst, so mathematician, wow, economist, data analyst, mathematics education. Ito nga, pwede naman talaga magturo. Ito meron dito mathematics education, tsaka post-secondary teacher. Pwede naman talagang magturo. And, ayun nga lang, nowadays, siguro talagang pwede ka na pumasok like sa senior high school, sa may private school, pwede ka na magturo at kung major in math, ganun pwede. Kung hiring sila, ganun. Pero, siguro, di ba, this day, preferred yung LPT, preferred yung ganun. So, sa akin kasi, need pa kasi ng mag-aral ng teaching methods. Yun yung, prof and ganun. And then, market research analyst at physicist. Talaga, pwede ba ang BS Math? Aerospace engineer. Operation research. Siguro kung ito, tong operation research. Siguro kasi mahirap talaga. Tapos ayun nga. Yun nga, kung tatanong nyo, hindi ako masyadong na-pressure sa course ko actually kasi wala talaga, is there a board exam for BS Mathematics? So, ayun nga. The BS in Mathematics does not have a board exam. So, yun nga, kaya hindi ako masyadong na-pressure kasi wala akong board exam. If it is gusto mo lang talaga na mag-teacher, then kuha ka ng teaching methods, and then, mag-take ka ng board exam ng mga LPT. Pero, pwede din naman siya, pwede ka mag-take ng civil service exam. So, para makapasok ka sa mga government offices. So, yun siguro yung dito. Yung pinaka-board exam ng BS Math. So, ayun, that's it for today's video. Wala akong masyadong madi-describe sa BS Ed major in Math kasi parang alam mo na talaga na sila, teacher, educators talaga sila na major in mathematics. So, kaya hindi ko siya masyadong na-describe. So, ayun lang, na-describe ko lang masyado yung course ko. Actually, talaga ako nun, na-amaze ako kasi hindi ko talaga totally alam yung BS Math before. And then, in-introduce siya ng friend ko. And then, sabi niya, maraming job opportunity. Total, hindi mo alam kung saan ka, gano'n. So, kaya din tinake ko siya. Pero ngayon, I don't know. Hindi ko alam. Medyo, medyo siya. Overwhelm ata yung pagiging BS Math mo, gano'n. So, yeah, I think that's all for today's video. Wala akong masyadong machika. Ayun nga, so sa lahat po na naguguluhan,
Sa lahat na nagtatanong kung nagtuturo na ba ako, saan ako magtuturo, ina-acknowledge ako ng ma'am, ganon, madam na walang pera. So, ayun po, talaga, if it is sibagin, pag-pray nyo na lang, sipagin ako mag-aral if ever, kasi nga, a lot of, talaga din, people push me sa pag-teach, gano'n, kasi nga daw, maboka daw ako. Maboka? Hindi ko nga alam kung ano na matuturo ko sa mga estudyante ko if ever. So, ayun, hindi ko alam, malalaman sa susunod na kabanata ng buhay kung magiging teacher tayo or hindi. So, ayun lang. So, yeah, I guess that's it for today's video. So, yun lang. Hindi ko alam kung may natutunan ba kayo. I mean, I'm not totally. So, I just want to share, the difference between, ayun nga, yung BS Math and yung BS and major in Math. Kasi madami talaga nagsasabi sa akin, naguluhan nga din ako sa course mo eh. Akala ko, teacher ka. Akala ko, ka. So, ayun. Talaga, madami nag-message sa akin na, Sure Hazel, wow. So, yun, overwhelm naman. Nakaka-overwhelm maging teacher, I believe. Masaya, masaya na mahirap. Ganun. I think kasi, there is talaga, that's why, hindi ko pinurso talaga na maging teacher is because talaga alam ko sobrang hirap ng maging teacher. Kaya sobrang na-amaze ako sa mga teacher. Sobrang na-amaze ko na wow, kinakaya nila yung everyday na ganap, ganun. Talaga na-appreciate ko yung mga teacher talaga. Walang ito. Talagang na-appreciate ko sila na everyday bumabangon sila. Para kayo nino kayo bumabangon. Sa mga estudyante nyo, syempre, ganun. Diba? So, I hope that all of the student out there, ganun, talagang ma-appreciate nila yung mga teacher nila. Kasi hindi biro. As in, hindi biro ang magturo, pag uwi mo sa bahay, hindi natatapos yung trabaho mo sa school lang kasi aaralin mo, gagawa ka ng PowerPoint, mag-grade, anong tawag dito? Mag-grade ka, pag nagpa-output ka, papanoorin mo yun sa bahay, talagang kahit anong oras na, hindi naman pwede yung magpa-video ka, tapos, 19 na to, hindi ganun. So, diba? Papanoorin mo pa rin yun, ganun. So, yeah, a lot of kaya na-appreciate ko talaga. So, appreciate your teacher by means of, message nyo lang sila. Thank you, teacher. Thank you for, imparting knowledge sa amin. Thank you for everyday na bumabangon kayo para sa amin, di ba? Imagine, no? Kayo nagiging inspiration ng mga teacher para bumangon. Sana all. Wow. So, ako kasi wala akong inspiration para bumangon. At yun. So, ayun, that's it. Medyo napahaba na. So, yun lang. That's it for today's video. And bye!